Ang unang aparato ay Open Path Differential Optical Absorption Spectroscopy o DOAS na nakatayo sa loob ng St. Louis University. Automatic ang aparato na sumusukat ng dumi at gas sa hangin. May kasama itong computer at internet broadband na magre-report ng aktwal na kalidad ng hangin kada minuto. 10 milyong piso ang bili ng EMB Central Office sa DOAS noong 2013. Ibinigay nila ito sa Region 2 noong 2014. Pero hindi na ito gumagana mula 2016. Binali ng Bagyong Lawin ang poste sa aparato. Yung posteng yan, nakakabit yung sensor ng pag-detect sa direksyon ng hangin, kung yung lakas ng hangin, yung kumikolekta ng relative humidity, saka yung ambient pressure kung gaano kainit. Butas at kinakalawang ang bubong nito. May takip ng plastik na bote ang tubong humihigop sa dumi ng hangin. Ang makinang kumukolekta sa dumi, pinasok din ng tubig. Ito, nasira din ng Bagyong Lawin, pinasok ng tubig. Wala naman kaming alam kung paano mag-dismantle. Yun ang sagot namin. Di naman kami technician. Di naman kami na-train kung paano mag-dismantle ng equipment. Itinanggi naman ng EMB Central Office ang kawalan ng training sa mga tao. Kasi part ng kontrata yan yung training. Yung isa po is regular na ginagawa natin yearly sa pag-train sa kanila on calibration, troubleshooting, quality control, quality assurance ng ating mga equipment, and also data management. Pero bago pa tuluyang masira ang DOAS noong nakaraang taon, marami na itong aberya mula nang ibigay ng Central Office sa Region 2 noong 2014. Nag-umpisa ang operation na ng March 2014. And then after how many months, nag-bug down yung hard disk ng computer namin, kaya hindi namin ma-upload yung data na nakakolekta ng equipment. So, wala kami maibabato sa Central Office. Inireklamo din ang bagal ng internet, kaya hindi na ibabato ng aparato sa opisina ang aktwal na kalidad ng hangin kada minuto. Kaya pinuna ng Region 2 Commission on Audit o COA ang kakulangan sa impormasyon ng aparato. Yes, ang internet connection, isang criteria yan. Bago sila makipag-MOA, sila po yung namimili ng mga location, hindi po ako. Kami lang ang nagbibigay ng mga specification, ano yung mga requirements, ano yung area, internet connection. Di ba yun nga ang sabi namin, sino bang nakakaalam, ako o sila? 2015, nadagdagan ng depekto ng aparato. Nasira ang emitter na sumasagap sa mga dumi at gas sa hangin. Lumabas din ang report sa COA noong nakaraang taon at ipinaalam ng Region 2 Office ang problema sa Central Office. Hindi lahat ng partes ng equipment ay naayos. Yun po ang hindi po namin alam. Sabi naman nila meron daw papalitan. 2015 ang huling impormasyong naibigay ng aparato tungkol sa kalidad ng hangin. Sila kasi, once na-transfer sa kanila, ang operation and maintenance nandun na sa kanila. And sinabi ko nga, gusto kong ulitin, technical assistance po kami. Pumupunta ang aming mga staff para tumulong doon, pero kailangan din yung supplier doon. Aside from them, kasi pwede naman sila, kasi may training naman sila, alam naman nila ang address. Itong mga machines na to, sensitive sila. So, kailangan naka-aircon sila,
24/7. Hindi pwede mainitan, hindi rin naman pwede sobrang lamig. So kailangan nagre-run lahat, yung kuryente kailangan steady. And to maintain yung mga ganitong equipment, siguro in the millions din sa isang taon. Ayon sa EMB Region 2, nagbigay ng 500,000 pisong pondo ang Central Office para sa maintenance ng DOAS noong 2016. Pero hindi pa ito nagagamit dahil bumigay na ang DOAS noong nakaraang taon. Alam kasi nangyayari dito sa equipment namin. Basta binaksak nila sa amin. Dapat sana nag-hire sila ng technician para i-assign sa bawat region. Ang pangalawang aparato naman ay ang Continuous Ambient Air Monitoring Station o CAMS na nakatayo sa Regional Center ng Tuguegarao. Whole year of 2016, hindi na nagagamit. Shutdown na po namin ito. Mas maliit ito sa DOAS at dumilang sa hangin ang sinusukat nito. 3 milyong piso naman ang halaga ng aparato na binili rin noong 2013. Pero tulad ng DOAS, tuluyan itong nasira dahil sa bagyo. Ang Electrobike Environmental Concerns Corporation din ang supplier ng Central Office para sa air quality monitoring equipment ng Region 2. Kinuna namin ng panig ang Electrobike. Sa kanilang written statement, sinabi nila na tinuruan nila ang EMB Region 2 kung paano gamitin at pangalagaan ang aparato. Kinumpuni rin nila ang mga itinawag na problema ng Region 2, pero kung hindi nila aalagaan ang aparato, wala na raw silang magagawa. Maliban na lang kung magkakaroon sila ng kontrata para sa maintenance nito. Nagturuan ang EMB Central Office at EMB Region 2 sa kung sino ang dapat managot sa mga aparato. Sa huli, sayang ang pondo kung hindi naman napakinabangan ang proyekto.